Ayan, wait lang. Ayan na, da-download ko lang ng mabilis. Mabilis lang naman po ito. Wag ho kayo magagalit ha. Habang dina-download ko, mabilis lang. Wala pa ho itong 5 minuto. Maaari po ba mag-subscribe na kayo? Kasi kanina pinag-uusapan doon sa debate ni Libayan at ni ni pangalan nito ni yung si yung attorney di naliligo. Sabi niya, no, sabi niya kasi daw ang mga bayaran daw tayo mga Duterte supporter o mga troll o kaya yung mga vlogger. Ako, hindi ako naniniwala dyan. Saan kukuha ng pera? Wala nang ang pera. Ang laki-laki na nga ng gastos. Kung alam nyo lang kung papaano na nakakakuha ng panggastos ang mga Duterte. Marami na nga daw, sabi, binibenta na nila dahil sa matinding mga kailangan nila, pang abogado, pangpunta sa ibang bansa, kasi dinadalaw nila yung kanilang ama. So, talagang wala nang pera, tapos magbabayad pa sila. Hindi, ewan ko kasi, kaya nga alam mo, mga kababayan, ako na-appreciate ko yung mga nagsusubscribe dito, lalong-lalo na yung mga nagpapamember dahil kayo ang dahilan kung bakit nabubuhay ang aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Pero sabi daw nila, itong mga pinaglalabanan kanina, yung nasabi ni Palsis na parang marami daw tayong troll, marami daw troll ang mga Duterte na binabayaran para atakihin siya. Hindi. Alam mo, sarap mo kasing atakihin, pikun ka kasi. Kanina, pikun na pikun siya eh. Alam nyo naman ako, di ba? Nakalaban ko yan si Libayan. Actually, si Libayan, peke din yan. Huwag kayo maniniwala ng Duterte supporter yan. Peke din yan, ha? Ano lang yan, cloud chaser lang yan si Libayan. Sa katunayan nga, yung sinabi niya noon na hindi daw siya makikipagdebate kaya ayaw niya makipagdebate sa akin dahil daw hindi siya daw nakikipagdebate sa hindi abogado. Tapos sinamo niya pa tatay ko, di ba? Naalala niyo noon, si Libayan yun. Oh. Pero ngayon, nakipagdebate siya sa isang, si Chris. Yung isa pang bugok na vlogger-vloggera ng mga pinklawan yung Chris Tan, ilang beses na rin nating sinuplak at binanatan dito sa channel natin. Yeah? Oh, yun lang ang kayang debatiin eh. Oh, akala niya sabi, hindi, abogado lang ako nakikipagdebate. Ba't ka nakipagdebate dun? Oh, dun pa lang, talo ka na. Ibig sabihin, atras bayag ka sa akin nun. Yung hindi ka kasi papasa sa mga kalokohan mo eh. Yung mga logic mong wala sa lugar, hindi ka papasa. Kaya ka umurong nun sa akin. Yun ang totoo nun. Eh ngayon baka sabihin niya, hindi ngayon tayo magdebate. Hindi na, talo ka na eh. Talo ka na eh, ba't ka makikipagdebate sa'yo? Napatunayan ko na sinungaling ka. Dahil doon sa pagdedebate mo sa isang hindi naman abogado. Sinungaling ka. Sabi mo nun, makikipagdebate ka lang sa abogado. Oh. Napatunayan ko na sinungaling ngayon. Sinungaling ka. Kaya wag niyong iba dyan, natutuwa kasi sinusuportahan ng mga Duterte. Hindi sinusuportahan yan ng mga Duterte. Ganyan lang yan. Cloud chaser yan. Kaya tuwan-tuwa ako nung pinanunod ko si Libayan tsaka si Palsis kanina na naglalaban doon sa debate. Pareho silang ungas eh. Di ba? Pareho silang ungas. Akala mo galing-galingan pero pare-pareho naman mga walang alam. Hindi, they use terms. Magagaling sila sa terminology kasi abogado sila. Siyempre, alam nila yung mga terminology. Pero yung logic nila, logic ng pantanga eh. Pero okay lang, ganun talaga buhay eh. O ito, panoorin natin ito ha. Tutuloy na sa Kasi Miyerkules tila ng may House Justice pagbabanta Committee dito ang mga pagtalakay sa NBI na impeachment naman. complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, inaasahang harap ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa ginawa umanong pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nananatiling seryoso ang usapin sa kabila ng nauna ng pagtanggi ng Vice Presidente sa mga paratang. We continuing investigation, hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. May mga hawak na nila silang ebidensya sa ginawang pagbabanta ni VP Sara na kanilang ipepresenta sa Kamara. Inimbestigahan po yan.
including po yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tiningnan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. Ako, tanong lang ako sa inyo. Sino sa tingin nyo mas abusado? Etong si Director Matibag ng NBI o si Torre nun? Sige nga po, paki-comment nga po dyan. Sino ang mas abusado sa kanilang dalawa na ginagamit sa politika ang kanilang katungkulan? Si Matibag o si Torre? Kasi iniisip ko talaga pareho talaga sila na wait lang po Oh. So, that will cover testimony, and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Siniimbestigahan din ng NBI ang isang lalaki na nagkomento sa live broadcast ng Radyo Telebisyon Malacanang o RTBM habang nasa isang public event si Pangulong Marcos Jr. Ayon sa ahensya, maituturing na aktwal na banta ang naturang pahayag dahil naganap ito habang nasa labas at expose ang Pangulo. Dapat umanong mahuli ang nasabing individual para malaman kung ano ang kanyang motibo sa kanyang naging komento. Habang nagla-live si Presidente, kaya actual yung threat. Kasi nasa labas ang Presidente. Expose siya. That is an event. And you say, barilin mo. May wait yun. Kasi nasa labas si Presidente. It's different kung nag-post ka ng of course, it's still a threat. Pero this one, nasa labas ang Presidente doing his job, his day-to-day job as the President, tapos magpo-post ka ng barilin mo, what if one lunatic na badli ko na nga to. Sabi, barilin Di ba? So hindi yung threat order. It looks like a threat and an order at the same time. Di ba? Hindi natin alam sinong kausap din itong tao na to. That's why we are after him. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun na, nagbulungan na sila ni Chua. Ano kang pinagbulungan nila doon? Ano kaya pinagbulungan nila? Pinagbulungan kaya nila yung plano? Ako nang bahala dyan. Sa kamera ako nang bahala. Ikaw nang bahala sa NBI. Sa kamera ako na. Yung kaya yung pinag-usapan nila doon? Hindi, kasi alam mo, ang dami-dami sanang pwedeng ayusin. Ang dami-dami sanang pwedeng pag-usapan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan Habang ang ibang, kasi alam mo, nanonood kasi ako ng mga news sa ibang bansa. Sa news sa ibang bansa, kung paano nila sinusurvive itong oil crisis sa buong mundo, yun ang kanilang Tinitingnan ko nga kung meron silang mga news about politics Kasi napapansin ko talaga, sa atin, yung politika, almost 80% of our news ay about politics. Sobrang political. Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung mga Pilipino, masyado rin talagang nasa politika, which is, wala tayong magagawa because we have to be vigilant pagdating sa politika sa ating bansa. Dahil nga, namumulitika ang ating mga government official. Pagka pinanood mo yung mga news sa ibang bansa, ang pinag-uusapan nila, mga policies on how to survive yung kanilang tourism, yung kanilang oil crisis. Bakit tourism? Kasi ngayon, may balita na tumataas yung gasolina. At dahil doon, tataas yung plane ticket. Napabalita yan tingnan mo sa atin, hindi nga masyadong napapabalita. At malaking bagay yun. Kasi, remember, tourism is one of the most income generating pagdating sa mga bansa. Alam niyo kung bakit ako nagpupunta ng mga iba't ibang lugar sa Asia? Kasi naiinggit ako. Sa totoo lang hindi ko maintindihan bakit nalipat ang turismo sa Taiwan, sa Japan, sa Vietnam, sa Thailand, na dati naman wala naman sa kanila, nasa atin. Kasi we have the best. The best talaga. Mga beach, places that you can go, falls, lahat nandito sa atin ng napakaganda. Pero dahil nga sa ang papangit na polisiya, wala tayong magandang polisiya,
para sana makahikayat ng mga turista. Alam nyo ngayon, nagugulat ako, ang dami lumalabas na vlog about Vietnam, about Thailand, about other places. Tapos may mga makikita kang mga foreigner na nag-aalisan sa Pilipinas. Binablog nila yun ha, yung mga foreigner nagbablog sila. Reasons why sila umaalis ng Pilipinas. Sabi ko nga, ano to? Bulag ba talaga mga public official natin na hindi sila nanunood? Wala na silang pinanood kung hindi impeachment ni VP Sara Duterte? Kasi imaginein mo kung sakasakaling napakadaling mag-ikot sa Pilipinas. Imaginein niyo yan. Kung sana maganda ang polisiya at batas pagkatungkol sa mga matitinong transportation natin. Kasi dito, scam eh. Mula pa lang sa airport, na-scam na sila. Paglabas, scam. Pagpunta dun sa lugar, scam. Halimbawa, pinaganda ni Pangulong Duterte yung Boracay, di ba? Nilinis niya, inayos niya. Pero ngayon, ayaw na ng mga pumunta sa Boracay. Surigao, ang gulo-gulo din daw. Surigao, Siargao pa. Hindi kasi yung peace and order doon, hindi rin maayos. So, alam mo yon, ang dami sana nating pwedeng pag-ukulan ng pansin para makaaya tayo ng mga investor, makaaya tayo ng mga turista. Dahil napakaganda, we are gifted nation with how many islands, di ba, in the Philippines. And yet, alam mo yun, eto bigyan ko kayo ng sample. Sa ibang bansa, lalo na sa Europa, sa sa UK. Yan. Nagpunta ako doon yung sa London, yung beach part nila. Tapos ang bato-bato. Punta yung mga tao doon, lalo-lalo na pag summer. Pero ang bato-bato, as in, bato, hindi ka pwede maglakad na nakapaa. Yung tubig hindi maganda. Tapos nagpunta rin ako sa Barcelona, di ba? May video ko doon. Ang itim. Aside from yung ibang mga tao maitim. Ang itim ng dagat nila. Pero grabe. Dahil grabe ang turismo. Sabi ko nga, kung ganito sana tayo, ang daming may trabaho. Kasi kitang-kita mo sagana ang trabaho. Kulang na nga sila sa mga trabahante. Di ba? Kaya papansinin ninyo, minsan sa isang cafe, 2 lang ang empleyado, 3 lang. Kasi nga, mas marami ang turista kaysa sa mga nagtatrabaho sa atin. Wow! May tagahugas, may tagapunas, may tagawalis, may kanya-kanya. Bakit? Sa sobrang daming empleyado na walang trabaho, kung ano-ano na lang ang trabaho. Di ba? Tapos, pinaganda na yung Boracay. Kaya lang, ayun, makikita mo yung mga oportunistang mga Pilipino na sana inaayos na lang ng gobyerno, lalo na local government. Pero hindi rin. Bakit? Ang focus, impeachment. Yung pera sa napunta, ayun, nasa maleta, napunta sa mga pinuno. Kesa na sana ayusin no? Kesa na sana ayusin yung mga karsada, wala. Napunta sa bulsa lang ng mga politiko. Nakakaawa